Narinig mo na ba yung linyang puwera usog? Sabay pahid ng laway sa noo o tiyan ng bata. Paniniwala ito ng matatanda para raw hindi mausog. Para hindi mapahamak ang bata. Pero paano kung ang usog hindi lang nararamdaman ng katawan kundi ng kaluluwa? Isang hapon dumalaw si Ate Mila kapitbahay nila Marian. Mahilig sa bata, malakas tumawa. Pagkakita sa anak ni Marian, hinawakan ang paa, pinisil ang pisngi. Naku, ang cute mo naman, mana sa nanay. Pagkalis ni Ate Mila, biglang umiyak ang bata. Hindi lang iyak, hagulhol. Gabi na pero hindi pa rin tumitigil. Di matulog, di mapatahan. Lumabas si Lola Tess. Sabi niya, nausog, yan, tawagin niyo si Mila. Tinawag si Ate Mila. Nilawayan ng hintuturo. Ipinahid sa noo ng bata. Gumuhit ng krus. Sabay sabi ng, Puwera usog. alam mo bang ang usog ay paniniwalang mas matanda pa sa Kristyanismo sa Pilipinas? Galing daw ito sa salitang sug. Ibig sabihin, lapit o paglapit. Kapag may taong may malakas na dating o aura at lumapit sa masilan, pwedeng magdulot ng sakit, takot o lagnat. Kaya may panangga, puwera usog. Isang bulong, isang orasyon, isang proteksyon. Hindi lang sa Luzon may ganitong paniniwala. Sa Visayas ang tawag buyag. Kapag may bumati ng guwapa kagid, may sasagot agad, buyag-buyag. Sa Mindanao may kabal o bangungot ng gising. Paniniwalang may masamang espiritu kapag mali ang kilos o salita. Sa mga ayta at dumagat, ang mga bata ay malapit sa mundo ng mga espiritu. Dapat dahan-dahan, tahimik ang lapit. Ayon sa ilang researcher, ang usog ay posibleng psychosomatic illness dahil sa lakas ng emotional or energy transfer. Yung tinatawag nating pangit ang aura, may possible psychological or energetic basis pala. Pero kahit ipaliwanag ng science, may mga kaso pa rin na kahit sa ospital na dinala, wala silang makita. Pero tuloy ang pag-iyak hanggang sa may magsabing, puwera usog, at bigla na lang tatahimik. Pero bakit laway? Ayon sa matatanda, ang laway ay may init na panlaban sa lamig ng usog. Ang daliri na may laway, ginuguhit ng krusano o tiyan ng sanggol, simbolo ng proteksyon at selyo ng panangga. Para sa ilan, ito'y paniniwala lang. Pero sa kultura natin, ito'y pamana. Isang ritual na daang taon ang ginagawa. Pero may mga pagkakataon na kahit ilang puwera usog na ang binigkas, hindi pa rin tumitigil ang bata. Sa ganitong mga kaso, hindi sapat ang laway. Kailangan na ng albularyo, kailangan na ng orasyon, kailangan na ng tawas o pagtaboy sa kung anong hindi matawag sa pangalan. Matapos lawayan ni Ate Mila ang bata sa noo, tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Ngayon, naniniwala ka na rin ba sa usog? Nalawayan ka na ba? O may kilala kang nausog? I-tag mo na sila sa comments. Tahimik ang gabi, walang kumakampi. May bigat sa dibdib, di mo alam kung bakit. Gusto mong sumigaw, pero walang lumalabas. Gusto mong umiyak, pero ubos ka na. Isang hinga pa, walang mali sa'yo. Kahit wasak ka na, may natitira pang buo. Tuloy lang, kahit masakit, bawat luha mo'y may silbi. Huwag kang bibitaw, kahit mag-isa may dulo rin ang bawat gabi. At kahit hindi mo ramdam, mahalaga ka pa rin. Tuloy lang, tuloy lang.